May 14, and our scripture for today is Genesis chapter 3, verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Maligayang araw sa ating lahat. Ako si Ron John Lumbang. Ito ang aking daily devotion para sa araw na ito. At ang tatalakayin natin paksa ay tungkol sa, alam mo ba na invited ka? At what is the history of redemption, no? So, yung concept natin, or rather dumako na po tayo sa konsepto natin, na ang history, or the history of redemption is the grand story of how God, no? Simula sa simula ng panahon, no? Has been working to save His people from creation to the fall, no? So from creation, pagka-create sa atin, then yung fall, sin, and from the promise to Abraham to the cross of Christ. So God's hand has never ceased, no? Kumbaga, lagi itong gumagalaw toward redemption, no? Hindi yung redemption of humanity. Hindi tayo afterthought, hindi tayong huling bagay na huling nasa isip ng Diyos, no? Kumbaga, we are the first thought that comes to God, na for the point of history is the redemption of humanity, no? So every page of scripture reveals a God who relentlessly pursues, redeems, and restores. This is our story too, no? So ayun sa naintindihan ko. So therefore, there are a few parts in the Bible, pero I'd like to move on to the teachings agad, no? One is redemption aims to restore the paradise, no? Na what is the paradise exactly? Yung paradise na walang nagsasakitan, walang sakit sa mundo, walang nag-aaway, there's no wars, there's peace. So, kasi yung nangyari is, after sin has entered, o pagkatapos na pumasok ang kasalanan sa buhay o sa mundo, ang nangyari sa tao ay siya'y hindi, sabihin natin, tuloy-tuloy na naging mabuti, no? Dahil masama na talaga after sin has entered the situation. Sa ganun, nagkakaroon ng gera. May mga seas, mga natural things created by God, na masasabi natin mga natural na bagay o likas na bagay na may ganda at mabuti sa atin ay sinisira rin natin. Ang mundo, specifically, pwede natin sabihin yung mga dagat, yung mga bundok, ating kapaligiran, ating mga sarili, no? So, redemption aims to restore the paradise na all creation is safe. Kasama na tayo doon. All creations respected, sustained, and looked after steadfastly by us, no? And bumalik rin tayo sa original nating intention. Kasama tayo doon. Pangalawa, redemption begins with a victorious promise na yung kagaya ng promise din dito, na sa 19 ko sinabi ni Pastor Russell Ocampo, na this promise is the redemption through a Messiah, no? Na tayo, we will gain back fellowship to the Father through Jesus Christ, sa naintindihan ko, no? At huli naman, redemption invites us to become a part of its story. So, hindi lang ito kwento kung saan nanonood lang tayo pagaya ng mga reels na we are mere witnesses to a story unfolding, no? So, minsan sa mga buhay ng ibang tao, sila yung main character talaga. Tayo yung mga side character lang, nanonood lang tayo. Ngunit, hindi talaga tayo parte ng story, kundi tayo yung mga witness lamang para makita na ano yung ending. Pero itong klaseng story ay history, no? It is inviting us. Tayo'y inaanyayahan na sumali sa redemption upang mababalik na tayo sa Panginoon, no? So, yun lamang. Salamat sa pakikinig at mabuhay.